Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay magsimula na sa gawain ng ating Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Sa loob ng Iglesia ay patuloy akong nagpapasalamat sapagkat binigyan tayo ng isang napakagandang pagkakataon. Sa pamamagitan din nito ay mapapakinggan pa rin natin ang kanyang mga salita. Hindi po mapipigil o matitigil ng pakikinig natin ng kanyang mga salita. Kaya tayo po manalangin. Purihin ka dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami, Panginoon, aming Panginoon Jesus, na nanampalataya na Ikaw ay kasama namin sa bawat pagtitipon o sa bawat, Panginoon, pakikinig namin ng iyong salita. Ito ay magbibigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon, upang aming maipaglaban at makakapanatili kami sa aming pananampalataya hanggang sa muling pagbabalik. Bless mo yung lingkod at ang lahat ng makikinig. Maraming salamat po sa pangalan mo, aming nag-iisang Diyos, aming Panginoon sa Kristo. Na lahat ay magsabi ng Amen. Okay, purihin po ang Diyos, mga kapatid. Hindi lingid sa ating kaalaman na kung saan ang bawat isa sa atin ay kailangan po, mga kapatid, na makapakinig ng kanyang mga salita sapagkat alam natin na ang pagbabalik ng ating Panginoon, ang tinitingnan ay walang iba kundi yung ating pong mga pananampalataya. Na sinasabi, mga kapatid, ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na sumasamba sa Diyos. Kaya pag sinabing sumasamba sa Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay katotohanan, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya pag-aralan po natin ang kanyang mga salita. Tulad ng sinabi sa aklat ni Jeremiah chapter 31 verse 33, ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan at isusulat ko sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging bayan ko. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, na ipagbabawal na rin yung pagbabasa ng Biblia, maging ang mga apps po, mga kapatid, dito po sa mga cellphones po ay ipagbabawal at pwede nilang tanggalin ito. Kaya ngayon pa lamang pa, mga kapatid, ang pangako ng Lord na sinasabi sa Jeremiah, itatanim ko, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging bayan ko. Kaya nga, mga kapatid, maraming salamat na alam ko na sa kanyang mga salita patuloy nating mapapakinggan, mga kapatid, ang mga katotohanan. Dahil ayon sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12, pag sinabing pagsamba, pag sinabing katotohanan, hindi lang po, mga kapatid, na ako ay nakapasok sa isang church na wala ng mga Diyos-Diyusan, nasa tama na ako dahil wala naman po talagang church na nagsasabi na siya ay mali. Mga kapatid, lahat ay nagsasabi ng katotohanan. Pero nagtulad ng sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12, tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsisiyasat at nagsusuri ang mga propetang humula sa kaloob itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila ito kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Yun po, mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoong Kristo bilang tao, yung buhay na tatamuhin niya, yung tiisin na kanya po, mga kapatid, tatamuhin at ang parangal. Kaya nga idinidisplay ng Panginoon, mga kapatid, na ang kanyang pagtitiis, kung kayo ay nagtiis, mga kapatid, ay bahagi sa kalooban ng Diyos dahil ang Panginoon ay nagtiis. Kaya nga, mga kapatid, at yung parangal na tatamuhin niya. Kaya kung tayo man, mga mananampalataya, may tiisin, ito lamang, mga kapatid, ay kailangan natin itong malagpasan. Nasabi nga, Matthew verse 12, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ito'y ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sinugo sa kanila, buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikhang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Kaya, mga kapatid, pag sinabing
nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa inyo mula buhat sa langit. Pag sinabi po mga kapatid, buhat sa langit, mula sa kanyang mga salita. No, sa Old Testament po, kinausap ng Diyos si Moses nung ilabas mga kapatid ang mga Israelita sa Egypt. Andun po, nagsalita siya sa ulap. Sa mga kapatid, sa kapanahunan din ng mga apostoles, meron din silang narinig. Ito ang kinalulugdan kong anak, dahil ang Panginoong Jesucristo bilang tao na tinawag na sugo po mga kapatid, naging tao, tatawaging anak ng Diyos para po mga kapatid, i-guide una ang mga tao. Pangalawa, dahil sa kanyang kamatayan tayo ay nagkamit ng kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, ang mga katotohanan ito ay pinanabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Kaya nga pinag-aralan nila ito. Ang sabi nga ng Bible mga kapatid, sabi nga, kaligtasan ito'y masusing sinisiyasat at nagsusuri ang mga propetang humula sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinura nila ito kung kailan at papaano. Kaya yun po mga kapatid ang ating pong pag-aaralan. Kasi pag sinabing pagsamba sa katotohanan, ayon sa aklat ng Hebrew chapter 9 verse 1, ang unang tipan ay may mga tuntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Unang tipan, may tuntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Verse 2, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang unay tinatawag na dakong banal. Ito po yung tinatawag na unang tipan. Dakong banal. Naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ayan po yung unang tipan. Dakong banal. Hebrew 9:3 mga kapatid. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at ang tinatawag na dakong kabanal-banalan. No, yung unang tipan, dakong banal. Ang ikalawa na sa kabila ng pangalawang tabing na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ito po mga kapatid, ang punong saserdote mga kapatid, the high priest lang ang siyang makakapasok nito. Ito po mga kapatid na may kaugnayan dito po sa New Testament na sa mga dahil sa kanyang kamatayan nung pumasok ang kaligtasan sa lahat ng tao sa buong mundo, sa sino mang tumanggap at nananalig sa kanya. Kaya ang tawag po mga kapatid sa mga hindi Israelita, mga Gentiles po mga kapatid, walang Diyos, walang kautusan, dahil ang mga Israelita lamang ang may kaligtasan po mga kapatid. Yun yung unang tipan. Kaya pag sinabing pangalawang tipan, Hebrew 9:3 ulit, ang ikalawas na nasa kabila ng pangalawang tabing ay tinatawag na dakong kabanal-banalan. In Hebrew 9:23-24, ang mga bagay sa sambahang ito ay larawan ng mga nasa langit. Yung unang tipan mga kapatid, yung sambahan dito sa lupa na meron pong itinatayo mga kapatid na tolda sa langit, kinakailangan linisin sa pamamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabubuting hain ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahan sa langit. Kaya nga mga kapatid, yung sambahan mga kapatid na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dito po sa New Testament po mga kapatid, sambahan na sa langit, hindi ibig sabihin mga kapatid na bababa ang langit at sasamba mga kapatid. Ito po yung pangalawang tipan na sinasabi. Verse 24, sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. Ang ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Kaya yun po mga kapatid, namamagitan, nasa harapan siya ng Diyos mga kapatid. Yun po yung kanyang pagiging tao. Yun yung gospel mga kapatid, na kailangan may mamatay para sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, yung tayo ngayon ang sinasabing templo ng Diyos. Nung una, ginawa ng tao mga kapatid yung tolda. Ngayon po mga kapatid, ang templo ng Diyos na ginawa ng Diyos, tayo. At yan po, may prosesong ginawa ang Panginoon
para mangyari, mga kapatid, yung sambahan, mga kapatid, yung dakong kabanal-banalan na walang iba kundi, mga kapatid, tayo napapasukan ng ating Panginoong Hesukristo. We are the temple of the Holy Spirit na sinasabi. Kasi Matthew chapter 2, verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirak pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Kapag sinambang mapagsamba sa Old Testament, andun sila, mga kapatid, na meron silang ginawang pagsamba, at kapag sila po'y nag-alay, mga kapatid, para sa kasalanan, sila po ay nagdadala ng hayop at dugo ng hayop, mga kapatid. Ang kanila po, mga kapatid, inihandog. Ngayon dito po, ipinakita ng Lord muna, nung siya ipinanganak, ang mga pantas na pumunta sa kanila, na sumamba sa Panginoon, mga kapatid, meron silang handog. May dala silang ginto, kamanyang at mera. Kaya pag sinabi po sa pagsamba natin ayon sa aklat ng Romans chapter 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya pag sinabing pagsamba, mga kapatid, dito po sa New Testament, sa ating kapanahunan, na tayo ang templo ng Diyos, kaya pag tayo po'y sumamba sa Diyos, present your body as a living sacrifice, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. At para mangyari, mga kapatid, yung pagsamba na karapat-dapat na pagsamba sa Diyos, mga kapatid, at maihandog natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa Diyos, na kalugod-lugod sa Kanya, well, apart from me, you can do nothing. Kaya ang hiwaga, si Jesus, si Kristo'y suma sa iyo. Kailangan, mga kapatid, na makapanahan siya para masabing templo ka ng Diyos. Kaya kailangan ng proseso. Ayon sa aklat ng Hebrew 9:25, ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop, ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Kaya nga ang Panginoon naging tao siya, mga kapatid, dahil the anger of the Lord will not turn back until He has executed. Kailangan meron pong maghandog ng dugo. Kaya nga, mga kapatid, na sinabi ng Bible, mga kapatid, kailangan meron pong handog, mga kapatid, na walang kapintasan. Na ang sabi po, mangyari po para ang tao, mga kapatid, kailangan makahandog siyang karapat-dapat sa Diyos. Kailangan niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Ano sabi ng Hebrew 9:19? Ipinahayag ni Moses sa mga tao ang bawat tuntunin sa kautusan. Pagkatapos kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing, dugong may kahalong tubig. Isinawsawsaw niya rito ang pulang lana at sanga ng isupo at winisikhan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Amen. Kaya andun po, meron po silang dala, mga kapatid, ng dugo ng baka, kambing, mga kapatid, na may kahalong tubig, at isinawsaw niya rito ang pulang lana. Ito po, mga kapatid, yung unang tipan, yung pagsamba, mga kapatid, at yung dakong banal na gawa ng tao ang kanilang pinasukan. Dito po sa atin sa New Testament 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo, at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Kaya sa Old Testament, hayop. Sa ating time po, mga kapatid, John chapter 9 verse 34 to 35, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Old Testament, merong dugo ng hayop na may kahalong tubig.
sa New Testament para maganap yung dakong kabanal-banalan na papasukan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoon nung siya'y tusukin sa tagiliran at biglang dumaloy ang dugo at tubig, ang nakakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya upang kayo'y maniwala. Kaya nga mga kapatid, yung dugo ng Panginoon ang siyang walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Kailan mga kapatid, kung iliteral ng Diyos ang dugo na yun mga kapatid, 2,000 years ago na. Wala na yung original, yung literal na dugo ng Panginoon. Kaya may tubig po mga kapatid na sumunod nung siya po mga kapatid ay sinibat mga kapatid sa tagiliran, biglang dumaloy ang dugo at ang tubig. Bakit? Ang tubig ang magiging substitute ng dugo ng Panginoon para mahugasan ng tao. Sabi nga mga kapatid, para maging malinis, kaya ang Panginoong Jesucristo mismo mga kapatid ang lumapit kay John, nag-set ng example. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan ang wika, ako po ang kailangang bautismo ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya yung sinasabi, if anyone is in Christ, 2 Corinthians 5:19, he is a new creation. If anyone is in Christ, natin yung mabuting balita, nakiisa kay Kristo. Hindi po mga kapatid, anyone pumasok kay mga kapatid, no? God was in Christ na sinasabi mga kapatid, ay hindi po ito literal. Mga kapatid, ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kailangan ka mahugusan ng dugo. Sa Old Testament, meron po mga kapatid na literal na dugo ng mga hayop at nilalagyan ng tubig at iniwiwisik mga kapatid doon sa kasulatan at iniwiwisik mga kapatid sa mga tao. Ngayon mga kapatid, yung dugo ng panghugas ng ating mga kasalanan, meron pong tubig mga kapatid na sumunod dahil yun ang magiging substitute ng dugo ng Panginoon. Kaya ang Panginoong Jesucristo lumapit kay John the Baptist para magpabautismo. Mga kapatid, nakakalungkot isipin, ang dami po mga kapatid, ayaw pa rin magpabaptize. Ingat ka, baka biglang dumating ang Panginoon, hindi ka naging templo ng Diyos, hindi ka talaga maliligtas. Si Jesus na mismo, ang Panginoong Jesucristo na mismo nagsabi, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya parurusahan, sasagot po mga kapatid. Marami po inside the church, yung mga kapatid na baptize na raw sila. Kaya yun yung tanong mga kapatid, sinong nagbautismo sa iyo? Kung yung nagbautismo sa iyo, kahit in Jesus' name, ikailang hindi naman si Jesus ang kaisa-isang Diyos. Paano daw siya manampalataya? Mga kapatid, paano daw siya tatawag sa Diyos na hindi naman niya pinaniniwalaan? Amen? Paano siya mangaral na hindi naman siya sinusugo? Paano siya isinusugo mga kapatid kung hindi naman niya kilala ang nag-iisang Diyos? For who is God except the Lord? And who is the Lord? Jesus Christ is the Lord of Lords. Batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. At hindi mo pinaniniwalaan, paano siya naging karapat dapat magsagawa ng kalooban ng Diyos? Kaya ang lahat ng ginagawa, walang kabuluhan. Bakit? Hindi mo naman kinikilala at tinanggap ang nag-iisang Diyos na walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan. Kung yung po mga kapatid nagbaptize sa iyo, hindi naniniwala na si Jesus ang Diyos na kataas-taasan na naging tao, ang batang ipanganak makapangyarihang Diyos, sa Bible po Antichrist, anong karapatan niya magsagawa? Right? In Jesus' name pa. Tandaan niyo ito. Yung dati kong church, hindi raw si Jesus mga kapatid, tanggalin mo yung Ama, hindi na siya Diyos. Mga kapatid, anong karapatan niya magsagawa ng baptisa? Nang hindi nagturo na si Jesus naging tao, Diyos na kataas-taasan, Romans 9:5 mga kapatid, Antichrist ang isang church, anong karapatan mo magsagawa kahit na 10 beses ka pang i-baptize?
Tandaan man, yung dati kong church. Pero hindi raw si Jesus naging tao. Naku po. Kaya nga mga kapatid, ito yung kaparaanan ng Panginoon. Papaano at kailan at papaano ito sasagawa. Kaya pinag-aralan ito. Kaya yung sambahan mga kapatid, Old Testament, ginawa ng tao. Dakong banal. Yung dakong kabanal-banalan. Kaya kailangan ka mahugasan ng dugo ng Panginoon through water baptism in Jesus' name. At yung pundasyon na ilalagay, Peter has on this rock, I will build my church. Wala na pong pundasyon na pwedeng ilagay, liban sa ilagay na ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang pundasyon ng iyong paniniwala, ang kinikilala mo ang Diyos, walang iba kundi si Jesus. Acts 20:28, Church of God who purchases on blood. Revelation 1:5, kaninong dugo? Jesus Christ purchase his own blood, tinubos ng kanyang dugo, mga kapatid. Kaya yun po yung sinasabing mga kapatid na pagsamba na nagtatayo mga kapatid ng isang sinasabi po mga kapatid itinayo sa bato, ay sabi nga mga kapatid ng mga Roman Catholic debater mga kapatid na ang church daw nila, ang siyang tunay na church na tinayo mga kapatid ni Jesus. Matthew 16:18, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Pero mo si Pedro daw ay bato. Mga kapatid, problem na yon. Pangalawa, kaya ang church daw nila 1986 ni tinayo ng Panginoon. Kaya ang kauna-unahang papa ay si Apostol Pedro. Santo Papa kauna-unahan, Apostol Pedro. No, sa mga Katoliko, kung nababasa mo ito, tanungin kita, bigyan mo ako ng isang verse na mga lingkod ng Diyos na tinawag po, mga kapatid, ng mga Santo Papa. So sabi nga, mga kapatid, na some are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Kung meron ng priest, mga kapatid, priest, padi o pari, pero kung sabihin mong Santo Papa, sa English, Holy Father. Wow! Ingat. Matthew chapter 23 verse 9, do not call anyone on earth Father, for there is only one Father, He who is in heaven. That's why if you pray, Father in heaven, paano mo tatayuan Melchior na ang Diyos? Ang church ninyo ang nagtayo ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang kauna-unahang Papa ay si San Pedro. Unang Santo Papa, si Pedro. Ay meron po bang tinawag mga lingkod ng Diyos na pinili ng Diyos na tinawag niyang mga Santo Papa? Sa English, Holy Father. Si Jesus Christ, Holy Son na lang eh. Ingat ka. Kaya nga, pag sinabi mong ikaw ay nasa katotohanan, kasi matagal na, 1986 years na ang church ninyo, sinabi ng Bible, may nauna na nahuhuli. At nahuhuli na nauuna. Kaya pag sinabing church na itinayo, para ikaw mga kapatid, yung dakong kabanal-banalan, yun yung sinasabi na ang mga taong tumanggap sa Panginoon, hugasan ang kanyang dugo, para maging malinis. If anyone is in Christ, he is a new creation. Papasok ang Panginoong Jesucristo. Papasok ang nag-iisang Diyos na walang iba kundi si Jesus. Siya ang Ama, yes, batang ipapanganak. Kaya nga mga kapatid, Matthew 7:21, Lord, nangaral kami, hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, yan, Matthew 7 yun, hindi pa siya namatay. Hindi nga siya pwedeng makilala at that time. Bakit walang papatay sa kanya? Kung nakilala sana nila ang dakilang Panginoon, di sana nila ipinhapot sa cross. Kaya nga, tayo mga membro ng Jesus Christ, the only Lord God, thankful tayo sa Panginoon dahil yung proseso ng pagiging church o pagiging pagsamba, tunay na hinirang ng Diyos, sinundan mga kapatid talaga yung proseso. Anong sabi ng aklat ng Hebrew chapter 10, verse 4 to 10? Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi nakakapawi ng mga kasalanan,
Dahil dyan nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, hindi po mga kapatid, bilang tao, kasi ginaguide niya tayo, siya ay magsasalita ng katotohanan, hindi ka siya pwedeng makilala dahil kailangan mo nang maganap, mga kapatid, yung gospel. Dahil dyan nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, kwento ito, mga kapatid, ni Apostol Pablo. Sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan, kaya't aking sinabi, narito ako, Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Kaya nga yung mabuting balita, mga kapatid, pinakamahalagang aral, namatay, nilibing at muling nabuhay ang Panginoon. Yun yung prosesong ginawa ng Panginoon na dapat nating tularan. Kaya nga, mga kapatid, ano sabi verse 8, kaya sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ng mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inaalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sariling dugo. At iyon ay sapat na. Kaya nga, mga kapatid, yun po yung sinabi sa 1 John 5, 8-10, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Sa King James Tagalog, ang Espiritu, mga kapatid, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkaisa ang tatlong ito. Kaya nga, mga kapatid, nung siya'y naging tao dito sa lupa, nung tusukin sa tagiliran, mga kapatid, mayroong tubig, may dugo, dumaloy, at merong tubig, mga kapatid, para yung gospel na yan, mahugasan ka ng dugo ng Panginoon. Kaya yung Espiritu, we are the temple of the Holy Spirit, mananahan siya sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, ito ang kinalulugdan kong anak. Mga kapatid, bakit? Magiging anak ka ng Diyos pag tinanggap mo ang gospel. Sabi nga, tinanggap natin ang patutuo ng tao. Di ba, nung unang, mga kapatid, kaya kailangan kang binyagan natin dahil hindi ka pwedeng ibiyahe. Mga kapatid, pag hindi ka nabinyagan, yun yung patutuo ng tao. Tinanggap natin ang patutuo ng tao. Ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos at yun ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak, ang kanyang pagiging tao na tinawag na anak ng Diyos. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala tungkol sa kanyang anak. Yung pong ginawa ng Panginoong Kristo na nagbigay ng example, lumapit kay John the Baptist para bautismuhan, mga kapatid, sa tubig, para mahugasan ang dugo ng Panginoon, para tayo'y magiging bago, para makapasok siya, mga kapatid, sa templong ito. Kaya ano sabi nga, mga kapatid, 1 John chapter 5, verse 11-12, kaya sinabi ng Bible, at ito ang patutuong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng gospel, ang kanyang ginawa ng Panginoon. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos. Kaya lahat na nabautismuhan kay Kristo, pinananahanan ni Kristo. Galatians 3:26-27. Kaya doon tayo nagiging anak. Kaya ito ang kinalulugdan kong anak. Bakit? Magiging anak ka ng Diyos. Yun po, mga kapatid, ang ipinakitang example ng Panginoon. Kaya may narinig mo na sa langit, ito ang kinalulugdan kong anak. Kaya pag tumanggap ka sa Panginoon, kailangan kang mahugasan ng dugo, mga kapatid, para makapanahan siya sa iyo, para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasama mo mismo ang Panginoon. Apart from me, you can do nothing. Para makapaghandog tayo, present our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, as gold. Bakit?
Kailangan pong, mga kapatid, maging banal. Yan po yung pagtanggap sa Panginoon. Ang sabi po ng 12, ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kailan siya nananahan? Pagkatapos mong mahugasan ng dugo ng Panginoon through water baptism. Kay Hebrew chapter 9 verse 16 to 18, kapag may testamento, pakinggan ninyo, kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa noon. New Old Testament, kailangan patay po yung hayop, magpatay sila ng hayop. New Testament, kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa noon. Sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya, at magkakabisa lamang kung siya'y patay na. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Kaya nga yung dugo ng Panginoon. Kaya nga matid yung 1 John 5:7, ang Espiritong nagpatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Kaya ngayon yung patutuo ng Panginoong Kristo, ang kanyang mga salita. Verse 8, sabi natin, sapagkat may tatlong nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Kaya yun po, kailangan mamatay, mga kapatid. Kapag sinabing testamento, kailangan pong mamatay ang nagsagawa. Kaya sabi, kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyo. Para din meron, sabi nga, sapagkat walang bisa habang nabubuhay siya. Kaya sa tao ang kanyang pananampalataya para magkaroon ng bisa, kailangan din mapatunayang namatay. Paanong paraan? Romans chapter 6 verse 3 to 5, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo ay namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo para magkabisa ang iyong pananampalataya. Kailangan mamatay. Sa paanong paraan? Pagsisisi, pagtalikod. Namatay ka at nilibing na kasama ng Panginoon sa pamamagitan po ng bautismo. Upang kung paanong binuhay na magmuli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Why? Apart from me, you can do nothing. Kapag siya'y nilanahan sa iyo, siya ang nagmamaneho sa iyong pagkatao. Puso mo, isip natin. Andiyan ang Panginoon na kumukontrol dahil tayo yung templong banal na pinasukan niya. Mga kapatid, yung pong high priest lang ang pwedeng pumasok sa dakong kabanal-banalan, Old Testament. Kaya sa atin sa New Testament, yung dakong kabanal-banalan na sinasabi, yun yung papasukan ng Panginoon. Templong hindi ginawa ng tao, kundi ng Diyos. Spiritual na kapanganakan, hindi gawa ng tao. Kaya nga mga kapatid, verse 5, sapagkat kung nakiisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Ayaw magpabaptize, naku po, matakot ka. O biglang dumating ang Panginoon, I doubt na maligtas ka kasi narinig mo ang katotohanan. Kinakalaban mo salita ng Diyos, ingat ka. Brother Jawo, personal ko po itong ipaparating sa iyo. Mag-ingat ka. Wala na akong pananagutan sa iyo. Diretsahan na ito. Kaya nga, kung matisog ka, hindi ka sa akin natisog, sa Diyos ka natisog. Kaya, ano sabi mga kapatid sa Old Testament para ang tao magkaroon po mga kapatid ng kaugnayan sa Diyos? Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din ng mga alipin at dayuhan ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Ang tandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng walang hanggang tipan. Ang sino mang lalaking hindi tuli, ititiwala sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Old Testament, mga kapatid, kailangan tuliin ang isang lalaki. Bakit? Padre de pamilya. Darating ang araw na siya magiging ama ng tahanan. Nakasalalay, nakaatang sa kanyang balikat, mga kapatid, ang kaligtasan ng kanyang pamilya.
Kaya nga kailangan siyang merong kaugnayan sa Diyos. Mga kapatid, siyang magbibitbit ng kanyang kaligtasan para sa kanyang pamilya. Kaya sino mang hindi tulik ay titiwalag sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Kaya Colossians 2:11-12, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwaksing ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Amen. Pagtutuling mula kay Kristo kung kayo'y bautismuhan para ikaw ay maging malinis. If anyone is in Christ, is a new creation. Kaya papasok ang Panginoon sa dakong kabanal-banalan. Templong hindi ginawa ng tao, hindi ginawa ng Diyos. Kaya ano sabi pa mga kapatid? 1 Corinthians 15:50, ito yung ginawa ng tao. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo, hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa, hindi maaring magmana ng buhay na walang hanggang. Ibinuo tayo ng ating nanay at tatay. Yun yung binuo sa laman gawa ng tao. Amen. Kaya nung tayo po'y mahugasan ng dugo, kaya nga mga kapatid, John chapter 3, verse 3-7, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa espiritu, sa laman ay sa laman, ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Kaya wag na kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat kailangang ipanganak na muli. Yan po yung spiritual na kapanganakan. Kaya yung templong gawa ng Diyos ng mga kapatid, kaparaanan ng Diyos. Kasi nung unang kapanganakan natin sa nanay at tatay, kapanganakan gawa ng tao yun. Kaya yung kapanganakan ng Espiritu, namatay ka at nilibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya kailangan kang ipanganak na muli. Kaya nga mga kapatid, 1 Corinthians 15:45-49, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Kaya nga pinakita na unang Adan, tao. Pangalawang Adan, ang Panginoong Jesucristo mula sa Espiritu. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, sabi ng angel kay Mary, lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya banal ang ipapanganak mo. Tatawaging anak ng Diyos. Will be called the Son of God. Kasi mula sa Espiritu, yung kanyang ginawang mabuting balita, gospel po mga kapatid, na kailangang sundan natin. Binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat mong tularan para mahugasan ka ng dugo ng Panginoon. Noon, walang kapatawaran kung walang pagdugo ng dugo ng hayop. Ngayon yung dugo ng Panginoon, yun na po yung baptism. Ngunit hindi na una ang panlangit, ang panlupa muna, bago panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan ay yung pagsamba dito sa lupa, templo, tulda, gawa ng tao. Adan mula sa alabok. Ang katawang panlupa ay tulad na nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na nagmula sa langit. Ang Panginoon Kristo, walang bumaba, kundi yung bumaba. Walang umakyat, kundi yung bumaba mula sa langit, ang Panginoong Kristo. John 3:13. Kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, pinanganakan ng tatay at nanay mo, darating din ang araw matutulad din tayo na nanggaling sa langit. Kaya ang Panginoong mga kapatid, nagpabaptize, ito ang kinalulugdan kong anak, naging anak ka ng Diyos. Tayo'y mga kapatid, tinutukoy na dinisplay lang niya, ginawa lang niya para ikaw ay magiging anak ng Diyos. Yun po yung katotohanan.
na siyang panghawakan natin bilang mga anak ng Diyos ng Jesus Christ, the only Lord God. Tayuan natin ito. Isa lang ang Diyos ang ganyan. Ang pundasyon ng ating pananampalataya ng church na ito, lang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, na iisang Diyos na ating ginikilala. Kaya maraming nagkiklaim, mga kapatid, ng church. Hindi porke mabasa lang ang pangalan ng church mo, mga kapatid, ay ikaw na ang totoong iglesia. Ginagamit ng marami ito, mga kapatid. Lamsa translation, binabasa ng Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, dating daan King James Version, mga kapatid. Andun din, mga kapatid, ginamit na napakaraming church. Kaya lang, intindihin natin, Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili, mga kapatid, sa lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. MBB to eh. Kasi pag sinabing sariling anak, his own begotten son, ay sa English po, wala namang nabanggit na begotten son. Kaya nga yung mga translator, yung mga katolikong mga kapatid, ay andun talaga, pati paniniwala, nagkaroon na ng pagbabago. Acts 20:28, New King James Version English, therefore take heed to yourselves and to all the flocks among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased His own blood. Yung Diyos po, kapag ginamit mo ang pangalang Church of God, hindi, mga kapatid, dahil ang pangalan ng church ninyo, Iglesia ng Diyos, Church of God, tama ka na. Ay alamin mo kung sino yung Diyos. Church of God, which He purchased His own blood. Sino itong God na nag-purchase ng kanyang sariling dugo? Revelation 1:5, and from Jesus Christ, the faithful witness and the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to Him who loved us and washed us from our sin in His own blood. Church of God who purchased His own blood. Kaninong blood? Kay Jesus Christ. Kaya ang church ninyo na tinubos ng sariling dugo, Church of God who purchased His own blood. Sino yung Diyos na kinikilala? Kaya ang pangalan ng church namin, Jesus Christ, the only Lord God. Why? Biblical ba? Yes. Jude 1:4. Only Lord. Lord God, only Lord God, our Lord Jesus Christ. Nilagyan lang nila ng end eh. Bakit? The translator supplied a word. Meron na nga only Lord God, only Jesus Christ is the Lord of Lords. Titus 2:13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Hindi po. Ang dami pong mga verse. For who is God except the Lord? Kaya pag sinabing church, yun po, mga kapatid. Kaya hindi po, mga kapatid, sasabihin ng isang church, mga kapatid, na kami ang tunay na Jehovah's Witness. May mga kapatid, kayo mga saksi ko, Isaiah 43:10-11, Israel, ikaw ang saksi ko, hinirang kita upang magiging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, meron pang ibang darating. Ano sabi ng Panginoon sa New Testament? Ngunit bibigyan ko kayo ng kanyang pangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kayo ang magiging saksi ko. Saksi ka ni Jesus. Pag sinabing Jehovah, hindi naman pangalan, okay. Bigyan ko kayo ng patunay na ikaw ang tunay na church. Okay. Ang aking paniniwalaan na magsasabi talaga ng katotohanan, pipili ako sa mga nakikinig. Ikaw o ang Panginoong Jesucristo? Maging ikaw man ang sasagot, ang Panginoong Jesucristo. Okay, sige. Para mapatunayang tama ka, magbigay ka ng isang verse kung sila'y mag-ama ayon sa aral nyo, dahil hindi nyo matanggap na si Jesus ang Ama. Kaya, check, magkakakilala sila.
Bigyan mo ako ng isang verse lang na sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Bigyan mo ako ng isang verse na ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Ama ay Jehovah, na sinabi ni Jesus sa New Testament. Bigyan mo ako ng verse na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh, sabi ni Jesus. Bigyan mo ako ng isang verse. Kung wala kang maibigay at ipaglalaban mo na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, ang pangalan ng Diyos ay Allah, ang pangalan ng Diyos ay si Yahweh, tulad ng dati kong church, many names of God in the Old Testament. David Bernard, UPCI, head pastor, mga kapatid. Name of God in the Old Testament is Jehovah. Abay, mga kapatid, Exodus chapter 6 verse 3, hindi ako napapakilala noon sa pangalang Jehovah. Exodus chapter 6 verse 3, mga kapatid, in BB version, hindi ako napapakilala sa pangalang Yahweh. Kasi kung kilala na talaga, bakit nagtanong si Moses sa Diyos kung ano ang pangalan mo? Ano ang sasabihin ko? Kung itanong nilang sino nagsugo sa akin. Kaya kung kilala na ni Moses, bakit siya nagtanong? Pero nung mag-usap sila ng Diyos, sa kanyang tanong, ang sagot ng Diyos, ako'y si ako nga, sabihin mo, sinugod ka ni ako nga. E paano yung sinabi ni Jesus, John 8:24, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Si Jesus ang Ama, Isaiah 9:6, ang batang ipanganak, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Kung wala kang maibigay, sabi ni Ila Soriano, ang pangalan daw ng Diyos ay Ama. Sabi ng Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng Diyos ay Ama. Abay, simpleng logic lang. Pangalan ba ang Ama? O hindi, oh. Kaya pag tinawag ka, Mr. Soriano, ng iyong pamangkin na si Rason, Daniel Rason, Uncle! E di Uncle na pala pangalan mo. Oh. Pag-isip kayong maigi, pati mga member. Dahil sa let us, Diyos yung Ama, Diyos din yung Anak, halika anak. Ilang mga Trinitarian Church, let us, magkasama ang Ama at si Jesus. Paano mo ngayon may paglaban na ako lamang mag-isa ang nagdagdag nitong kalangitan at nag-iisa rin gumawa ng lahat ng bagay? Bakit? Hindi mo matanggap ng kasama ng Diyos ayon sa Job chapter 38. Mga anghel, kasama ng Diyos yung sinabing let us. Kaya, pag sinabing church, sa atin, sa loob ng iglesia, Jeremiah, Old Testament, Jeremiah 31:33, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga salita. New Testament, ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos. Iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila. Sila naman ang magiging bayan ko. Ano pa sabi, mga kapatid? Hebrew 10:16. Inuulit-ulit eh. Ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga salita at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Kaya tandaan natin. Kaya, salamat po sa Panginoon na kailangan paano maitanim ang salita ng Diyos kung hindi ka makikinig, kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aralan mo maigi, kasi yung unang tipan, Old Testament, may sambahan mapit at papasok sa dakong banal. Tuldang ginawa ng tao. New Testament, we are the temple of the living God. Hindi ginawa ng tao, hindi ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya sa atin, maraming salamat at sana sa lahat ng nakakapanood ng video ito, ikaw na ngayon ang magsabi kung ano at sino ang tama. Kayo na ang humusga. Kasi dami po mga kapatid na nakikipaglaban at mga kapatid na kung sisigaw ka na ikaw ang tama, prove mo. Sabi nga ni
Eli Soriano, when you sing, you begin with do, re, mi. May basihan. Okay, pag sinabi mong let us, ang basihan mo ba do, re, mi? Kung lumaktaw ka. Kasi let us. Halika anak, lalangin natin ang mundo. Ingat, ingat. Kaya sa lahat ng miyembro ng iglesyang ito, meron pong party para sa inyo po talaga ito. No? Salamat po sa Panginoon. God bless po sa inyo lahat. No? Antayin ninyo sa lahat po ng miyembro ng Jesus Christ, the only Lord God. Ang parto po nito, doon natin ipapasok kung ano talaga ang mensahe ng Panginoon ng paghahanda po natin sa kanyang pagbabalik. God bless po sa inyong lahat.